Ganda hapon mga kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo po hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Para ho sa maagang pamasko sa inyong lahat, meron ho kaming promo package. Malaki ho ang madi-discount ninyo. And libre konsulta na po kayo pag nag-avail po kayo. So, detox plus blood cleansing, meron hong kasama ang vector scan, merong wala. So, but if I were you, mas pipiliin ko yung my vector scan kasi nga ho, early catch ng mga sakit. Marami ho kayong malalaman sa sarili ninyo na wala pa kayong simptomas na sakit. Lalo na ho yung may mga history ng cancer and also yung mga may history ng hypertension, stroke, heart attack, malalaman nyo ho ahead if barado na ho ang circulation ninyo. Plus, IB laser po natin, which is isa ho sa ginagamit natin for blood cleansing. One of the latest from Russia, which is tricolor, red light for chi and circulation, blue light for cyst, tumor, and cancer, and also it kills germs like bacteria, virus, fungus, protozoans, and eggs of parasite. Yung mother parasite po, doon po sa detox natin yun, mapapatay. Yung green light ho is for boosting the immune system and increase oxygenation. Yan pong lahat ay benefit na makukuha ninyo sa laser. Laser pa lamang po yan. How much more kung buong blood cleansing po. Ang laser po, may bilang lang po kasi ang needles. So, pag naubos na ho yung needles, wala na hong promo sa laser. So, pwede na ho kayong mag-promo, mag-prepaid, right now, kahit hindi nyo pa ho gagamitin, basta ho, naka-avail na kayo ng promo, hindi na kayo mapagsasarhan. Yung mga gusto hong mag-avail ng detox and blood cleansing na matagal na, hindi pa ho nagmamaterialize, now is the right time. Kasi ho, malaki ang madi-discount ninyo, plus malilibre ho ang check-up. Pwede na ho kayong mag-prepaid because daig ho ng maagap ang masipag. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa lymphoma and lymphadenopathy. So ano ho ba yung lymph? Ano ho ba yung lymph nodes? Sa Tagalog ho, ito ay yung ating mga kulani. Saan ho ba tayo maraming kulani? Pinakamarami ho dito sa ating submandibular or submental area sa ibaba ho ng ating chin. Ang bata hong may TB or primary complex, pag kinapanin nyo ang mga lymph nodes dito sa likod ng may tenga hanggang sa leeg, ang makakapanin nyo, bilog-bilog ho papunta sa leeg. Isa ho yan sa tinitingnan ng doktor upon physical examination. If your doctor is sharp, paano ho natin malalaman kung ang isang inflame o maga na kulani is cancerous or just magang kulani, lymphadenopathy. So ang lymph nodes po, very important po yan. Essential part po yan ng ating lymphatic system. It plays a critical role in the body's immune system. Sa structure po, ang lymph nodes ay small, bean-shaped po yan, structure. It ranges from few millimeters
hanggang 2.5 cm ang size. And it is distributed throughout the body, typically found in cluster. Hindi ho pa isa-isa, kadalasan ho nakakumpul sila. Ang isa ho sa function ng lymph nodes, nagfi-filter ho yan ng lymph. Ano ba yung lymph? That is a clear fluid na nandoon po ang mga white blood cell natin. And our white blood cell is our soldier inside the body that remove harmful substances. Pagka ho may nakapasok na bacteria, viruses, protozoans, eggs of parasite, fungus, and cellular debris, lalaban ho ang ating white blood cell. Pagka ho lumalaban sila, because of microorganism, namamaga ho sila or inflame. That is the time na nakakapanyo ho ang inyong mga kulani. Hindi ho ba pag may sore throat kayo, may makakapa kayong kala nyo bukol sa ilalim ng inyong chin? Ibig sabihin ho, may infection kayo. Or pag may sugat ho kayo sa katawan na malapit sa armpit ninyo, nagkakakulani din ho dito sa armpit. So, ang mga may breast cancer po na kababaihan, ayun ho, may kulani po yan sa armpit. Located ho itong mga lymph nodes na to throughout the body, including the armpit, sa groin area ho, sa singit, sa chest, sa sternum ho natin, and abdomen. So, dyan ho tayo, ayan ho ang mga specific location and distribution ng lymph nodes. Pagka ho ang immune system natin nakadetect ng infection or foreign substance, yung lymph nodes po nagsiswell and it becomes tender. Namamaga ho, so nag-e-enlarge at medyo masakit pag diniinan ninyo. This is a sign that the immune system is working to fight the intruder. Yun nga hong sabi ko sa inyo. Normally ho, hindi yan palpable. But if may infection kayo at lumalaban ng ating white blood cell, mamamaga ho siya, so palpable siya, and may swelling. Mga sakit, it can be affected by various conditions, including infection, also lymphoma, which is a type of cancer, and also autoimmune diseases. Sa simula ho kasi, medyo mahirap i-differentiate if it is lymphoma or just infection. So, of course, kailangan ho ng mga diagnostic tool para ho malaman. So, minsan ho, binabiopsy. And of course, for treatment, magkaiba ho kasi ang treatment for lymphadenopathy pag cancerous po. Siyempre ho, pagka lymphadenopathy lang yan, pag wala na ho kayong infection, dapat ho wala na ring magang kulani. Pero ho, kung wala na kayong infection, andyan pa rin, ibang usapan na ho yun. And kung may kulani naman din ho kayo, nakakapa, pero wala ho kayong infection, ibang usapan na rin ho yun. So, kailangan ho nating i-rule out kung kayo ay may lymphadenopathy. Isa ho sa pinaka-common na lymphadenopathy is tuberculosis lymphadenopathy or TB lymphadenopathy. Ito rin, this is the same microorganism, Mycobacterium tuberculosis, na nag-i-infect ho sa ating lungs pagka ho tayo ay may pulmonary TB. So pag napunta ho yan sa lymph nodes, which we call TB lymphadenopathy, so ito ho ay extrapulmonary. Ibig sabihin ho, TB na nasa labas ng lungs, hindi ho inside the lungs. So possible ho ba yun? Yes, it is possible. Worst scenario nga ho, aside from lymph nodes, meron din ho tayong TB sa spinal column, no? Which is also very deadly. Yung bakuna ho natin pagka yung first day infant, which is sa TB, and meron pa hong isa before school age. Yan ho, itong mga TB lymphadenopathy, TB sa spine, yan ho ang para doon yung mga bakunang yon na binibigay, no? Lymphoma, on the other hand, is cancer of the lymphatic system that also causes lymph node enlargement.
And ang dalawang condition ho can be distinguished through various diagnostic tests, blood tests, imaging studies, and of course, magkaiba ho ang treatment and prognosis for TB and lymphomas. Kailangan hong ma-diagnose properly kasi nga ho magkaiba ang prognosis and treatment. Ang cause ho ng TB lymphadenopathy, of course, is the spread of Mycobacterium tuberculosis from initially ho lung infection to the nearby lymph nodes. Pagka ho yung infection sa lungs, nakalabas ho sa mga kulani, then yan ho, the bacteria can enter the lymphatic system and infect lymph nodes, leading to their enlargement. So, isa ho sa root cause, galing pa rin ho sa TB sa baga. And yan ho ang isa sa komplikasyon. Napupunta ho sa lymph nodes. And the common symptoms of TB lymphadenopathy is swollen maga and painless lymph nodes. So this time ho, pag sa TB galing, painless, hindi ho masakit. Usually in the neck, but they can occur other areas such as pwede rin ho sa armpit, pwede rin sa groin. But pinakamadalas ho dito below the chin sa may leeg. And other symptoms may include fatigue. Ayan, para kayong laging nanghihina, may low-grade fever, may night sweats, and may weight loss, pamamayat, which is typical of symptoms of tuberculosis or TB. Of course, ang diagnosis involves history taking of the patient kung may exposure ho sa TB patient, and of course kung may history ng TB of the lungs, physical examination para ho malaman kung ito ay cancerous or not. And other diagnostic tests may include skin tests, which is MANTOX test, MANTOX, MANTOUX. So yan ho skin test kung carrier ka ng TB bacilli. So marami ho sa Filipinos ang nagpa-positive sa MANTOX test. Dahil ho tayo, exposed tayo, marami pa hong may TB sa atin. But it doesn't mean kasi na nag-positive ka sa MANTOX test, ibig sabihin may TB ka. Carrier ka ho ng TB. But pag hindi ho lumabas sa x-ray at wala kayong simptomas, wala ho kayong TB. Carrier lang ho. Hindi pa ho siya nag-manifest ng sakit. Kasi ho, maraming Filipinos positive ho sa MANTOX test. Speaking of lymphoma, so ito ho yung cancerous. It is a group of blood cancer ho ito na nag-originate sa lymphatic system, which is ang lymphatic system ho natin sa armpit, sa groin, sa chest, sa abdomen, part ho yan ng ating immune system. Broadly categorized ho siya in two main types, Hodgkin's lymphoma and non-Hodgkin's lymphoma. But ito hong dalawang to are both cancerous. So sa Hodgkin's lymphoma ho, relatively rare, mas rare ho ito, accounting for only 10% ng mga lymphomas. And characterized ho ito by the presence of Reed-Steinberg cells. Nakikita ho yan sa microscope. Yan ho large abnormal lymphocyte. Pag medtech ho kayo, nakikita nila yan. Nakikita namin yan. No? And sa age group, it often affects young adults. So, mas younger ho ang age group. 15 years old hanggang 40 years old and older adults. So, 55 and above. May mga subtypes din po yan, which is nodular sclerosis, mixed cellularity, lymphocyte-rich, and lymphocyte-depleted. So, ayun ho, hindi na ho importanteng malaman nyo yon. Of course, ang treatment ho is, siyempre ho, cancerous. So, nandiyan ho, nakaabang palagi si chemotherapy, si radiation therapy, sometimes stem cell transplant. Ang prognosis naman ho, generally favorable at mataas ho ang cure rate. Sa non-Hodgkin's lymphoma,
mas common ho ito than Hodgkin's lymphoma. Nagre-represent ho ito of about 90% ng lymphoma cases are non-Hodgkin's lymphoma. So, hindi ho katulad nung Hodgkin's lymphoma na more on 15 years old and 40 years old. May mga subtypes din ho ito such as diffuse large beta cell lymphoma, follicular lymphoma, mantle lymphoma. Lahat po yan nagre-require ng iba-ibang treatment approaches. Kaya ho, importanteng ma-diagnose. But once narinig nyo ho yung mga binanggit natin, subtypes ng lymphoma and subtypes ng mga non-Hodgkin's lymphoma. So pag narinig nyong beta cell lymphoma, follicular lymphoma, mantle lymphoma, alam nyo na ho na cancerous yung inyong bukol sa kulani. Hindi ho siya basta kulani, kung hindi, cancerous type po siya. Ang symptoms pa rin nito, kapareho pa rin ho ng Hodgkin's na yung typical na symptoms ho ng may TB sa lungs. So, may low-grade fever ho yan in the afternoon, merong night sweats, may weight loss, pamamayat, at palaging pagod, and itching. So, which is typically walang appetite to kumain. Kaya halos pareho lang ho ang symptoms sa Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma. Now, ang atin hong babalik na naman ho tayo sa basic, which is ano ho ba ang basic sa ating health? Detoxification to clean our basic organ, which is liver, gallbladder, colon, and kidney. Kasi ho, yan ang basic organ that needs to be clean. Yan ho kasi ang filtering machines ng ating katawan, liver and kidney, solid and liquid, and the colon is the garbage organ of our body. And our blood cleansing, so diyan ho papasok yung paglilinis ng ating dugo, arteries and vein, nerves, yung para ho sa sensitivity or pakiramdam, and karugtong ho niyan ang lymph nodes. So, ang purpose ho ng arteries and vein, arteries to carry oxygenated blood, vein to carry unoxygenated blood, hindi pa ho dumaan sa heart. Ang lymph nodes po, ang function niyan is ilabas ho ang mga waste product. Konektado pa rin ho yan sa kung marumi o malinis ang katawan ninyo. Kasi nga ho, yung mga waste product, ilalabas ho natin yan, hindi lamang sa ihi at sa pupo, kung di ho, pati sa lymph nodes natin or mga kulani. Pagka barado ho ang mga kulani, hindi ho makakalabas ang waste product. And contributory din ho yan sa pagkakaroon ng TB lymphadenitis or lymphoma. Kung palagi hong malinis ang ating organs, dugo, lymph nodes, wala hong reason para magbara or hindi makadaan yung atin hong mga waste product. That is why it is very important for us to have a clean body both sa internal organs and sa ating blood. So, ang atin hong blood cleansing can kill all kinds of germs, bacteria, virus, eggs of parasite, fungus, and protozoans like amoebas. Pati na ho yung mga circulation, nahahydrate po ang cells ng pasyente, na i-improve ho ang circulation, nabablood din ho yung dugo na dumadaan, natatanggal ho yung lapot kasi na-filter ho, nalilinis. Okay? So, kung sa pasyente hong ayaw magpa-biopsy, which is, I also do not encourage patient to do biopsy kasi kadalasan ho, biglang laki siya. And kumakalat ho lalo. Try it first with medication for TB. Pagka lumiit po, yun lang yun. But pag hindi ho tinalaban nun, which is TB lymphadenopathy, ang pinaka-common na infection sa lymph nodes, then you might consider diagnostic test for Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma. So, Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim.
Doc, tanong ni 1960. Good PM po. Narinig ko po sa radyo ngayong hapon. Nagkaroon po ako ng bukol sa kanang hita malapit sa scrotum noong April 25. Tapos lumaki siya sa loob ng 2 weeks. After noon, until unti siyang lumiit. Kaya lang po, ang dami ko pong nararamdaman sa katawan ko. Yung kanang kamay po ay nagkaroon ng ngalay. May sumasakit din po sa tiyan ko at chest ko. Noong June 19, hindi na po ang hilo ko. Araw-araw na po ako nahihilo. Lumabo din po ang mata ko kapag nagbabasa ng cellphone. Nagpa-check up po ako sa doktor. Okay naman daw CBC at urinalysis ko. Pero niresitahan po ako ng losartan kasi hindi po bumaba ang blood pressure ko. May mga kailangan po na test kaya lang wala na po kaming budget. Di ko po alam ano talaga ang sakit ko. 38 po ako, male. Sabi ng doktor mukhang hindi naman dahil sa bukol yung mga nararamdaman ko at hindi daw factor yung may high blood ang mami ko. Okay, so hindi kasi malalaman sa CBC and urinalysis lang. Meron pa ho tayong blood chemistry. Kasi kung tumaas ang BP ninyo, so posible hong mataas ang cholesterol, triglyceride, uric acid ninyo. So those tests should be done. And also, yung binigay sa inyong losartan, mahina po yun kung mataas ang BP ninyo. Kailangan ninyo ng mas potent na antihypertensive. And thirdly, the mere fact na nagkaroon kayo ng swelling or pamamaga sa hita ninyo, so wala hong pamamaga na mangyayari kung walang infection. May germs so na kailangang patayin inside your body. At kung hindi naman ho yun namatay lahat, it will circulate all over the body causing different kind of illness or causing different kind of pain and interaction inside the body. So I encourage you also to do our vector scan kasi ho yung mikrobyong yan, hindi ho yan makakalusot. Ma-detect ho yan ng ating vector scan. And kailangan kayong mabigyan ng maayos na pang BP and hindi ho enough ang CBC urinalysis para sa inyo. You need blood chemistry and uric acid test. So, walang tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. And IV ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kayo kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia, which is very deadly sa elderly ho, no? And usually by the time makarating sila sa hospital for intubation na ho ang pasyente. Yun ho ang ayaw naming mangyari sa inyo. And also, sabayan nyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan ho ang basic at root cause ng halos lahat ng sakit. And at the same time ho, naka-promo package ho kami sa detox, blood cleansing with or without vector scan. But of course, I encourage you na ang kunin nyo hong package is yung may vector scan because it will reveal diseases na kahit ho wala pa kayong simptomas. Pagka ho ang sakit na aagapan, nagagamot pa ho, even cancer, no? Ang mahirap hong gamutin if it is already too late. And hindi ho mangyayari sa inyo yan if you always do vector scan twice a year, detox and blood cleansing program, ideally every 3 months. So, libre na ho ang check-up pagka ho na-avail ho ninyo yan. And also our IV laser, isa ho sa blood cleansing na ginagamit natin sa clinic, no? So nakahalos 50% discount po.
Kaya lang ho, until supply last. Pag ubos na ho ang needle, wala na hong promo. So makiagaw na ho kayo dahilan sa last week pa ho ito marami na hong nag-avail. So magdaig ho ng maagap ang masipag. So paki-like, share, and subscribe na rin po. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumenyong katotohanan. Salamat po.